Nakatira siya sa isang komportableng tahanan. Meron siyang maayos na trabaho. Sa kabila nito, hindi naman nakaligtas si Slater sa mga pagsubok. Isa na nga rito ang pagkakasakit ng kanyang kapatid na babae ng brain aneurysm o pagkakaroon ng blood clot sa utak. Nung nalaman ni Stacy, anong reaction niya? At pati kayong pamilya? Kasi parang mismo, first... She's so positive about it. Wala siyang that's why mas nakakaiyak. Kasi kahit yung sa pictures niya sa hospital, nakikita namin siya na she was smiling, parang kahit wala na siyang buhok, tumatawa pa rin. So it took us maybe 3-4 years to find a good doctor for it. Okay. Singapore, hindi daw nila kaya, natatakot sila. So we went to the States, until nakailang lipat na kami, tapos ang laki ng gastos doing it. Anong hospital? Ang final was St. Joseph Hospital. It was a blessing nga kasi binigyan, yung bill namin was $600,000 US. Malaking discount kasi Christian community sila. So blessed lang talaga. I think yun din maybe a reason kung bakit binigyan kami ng blessings ni Lord so that we can help her. Because we couldn't even afford that kind of. When she came back, she was perfect. Actually, we saw the CD nga and binigyan kami ng CD ng doctor kasi ginawa pala nilang case study kasi sa sobrang complicated na case niya. So nakita namin yung brain na not good. Amazing. Now, I'm fine pa rin about our health, about our needs. Para siyang ang daddy rin namin. Nasa hospital ako, palagi lang magko-communicate, hardships and hard times. Palagi nandyan ka or being supportive of me. Nalampasan man ang matinding dagok, patuloy pa rin ang paglaban ni Slater. He was enjoying his quiet and stable life in Cebu nang piliin niyang pasukin ang masalimuot na mundo ng showbiz. Pinangarap mo ba ever maging artista? I think dumating ako sa point in my life na naisip ko na, would I be doing this for the rest of my life? Okay. Kasi I started with engineering ever since I was bata pa ako. Okay. Actually, before this, I told my father na, and we were talking na I wanted to work in Manila, not for our company. But I just want to try it out on my own. Right. Okay. So, naisip, pumayag naman yung dad ko. And then, timing na nilapitan ako ni Erickson from Cornerstone. We met through Casey Concepcion's Facebook. Initially, nung nakita ko yung picture niya sa Facebook lang, so sabi ko, register well sa camera. I-message ko. Yung hindi naman strikingly, gorgeous na ganun si Slater, but more of personality. Nakausap mo na, sabi ko pang PBB. Kasi may endear ka dun sa character niya. Yung mabait, decente, matalino, tapos very charming. Ano yung mga, kumbaga yung mga na-experience mong mahihirap habang nag-audition ka? Meron ba? Habang nag-audition? Oo, diba meron yung pila-pila? Yung mga ganun, diba? Na-experience ko din yun. I went there 7 in the morning. Okay. I had a flight 9 ng gabi. Sabi ko, okay na yun. Natapos kami 12 na ng gabi. Oh my God, so I missed my flight. Kahaba? Oo. So nakatayo ka lang doon the whole time? Oo, pero I think part din yun ng process. If you can't wait, sinabi nila, if you can't wait in line for that long, all the more pag nasa bahay ka na, hindi mo talaga, wala ka talaga pasensya for that. Nung nalaman mong pasok ka na sa PBB, ano naman ang reaction? I really thought of just not doing it, not going for it. Yung mom ko was against PBB. Sabi niya, but what are you asking for pa? Everything's provided for you in Cebu. What do you want? Pero I think yung dad ko naintindihan niya. I'm trying to convince him to run the business because I'm going to retire. But I feel that he has a calling, so I let him go. Me, maybe 2 days before going into PBB, I was like, ayaw mo? Ano yung mga fears mo? Ano yung mga nararamdaman mo? Bakit parang ayaw mo nang pumasok ng bahay? Yung mga sinasabi din ng mom ko sa akin. Diba? Okay. Ano pa ba hinihingi mo? Kompleto ng buhay mo. Oo. Okay. So parang, would this be just asking for trouble, asking for problems, being in the spotlight? Tutol man ang ina ni Slater, itinuloy niya ang paninindigang may mapatunayan para sa kanyang sarili. Kaya naman itinuloy niya ang pagpasok sa bahay ni Kuya. So finally nakapasok ka na ng bahay. Okay. Ano yung mga instances na talagang nahirapan ka kasi kailangan mong manindigan? Second week, binigyan ako ng
secret tasks. My task was to make a girl think that I was falling in love with her. I think mga 5th day, I told them that I couldn't sleep. So natatakot din ako na maybe she would really actually believe na I was into her. Hindi ko talaga. Okay. I was the first one ever to be nominated in the house because of yung kay Joya na task. When I was in the house, akala ko talaga galit mga tao sa akin. Kasi ano ba to? Arte-arte, task lang naman. Dahil sa kanya ipinakitang paninindigan, napansin siya at minahal ng publiko. Lalo pa nang muli siyang manindigan laban sa house player na si Paco. Hey po! Gusto mo talaga? Oo. Bakit parang flustered ka? Feeling mo ba pangalan mo? Naiinis na ako sa'yo. Feeling mo pangalan mo sasabihin ko? Hindi. Kasi ay feel tama. Kung you have the balls to say you're not plastic, tell people if that's your opinion of... Kung sino yung plastic sa tingin mo dito. Ano natutunan mo naman after ng PBB experience mo? Just go for it. Like, follow your dreams talaga. It's, kasi for me, it was a big risk on my part. Bakit mo sinabing big risk? Because? Kasi I was giving up a lot din, diba? Like, I was giving up the trust of my family. Negosyo namin, I had to give up a lot din. I live in Manila, away from my family. Don't you miss them? I miss them a lot. Don't you miss your old life na office ka lang, sa business ng dad mo, Minsan, ganyan? nakaka-miss din na. Kasi dati, I own my time. Dumaan sa 4 na seryosong relasyon si Slater. Pero ang pinakamasakit para sa kanya, ang breakup niya sa kanyang huling naging girlfriend na isang modelo. Sa tingin ko sa lahat ng mga girlfriends ko, siya yung minahal ko talaga na todo. Anong meron sa kanya? Bakit mo nasabing sa lahat siya yung talagang nilove mo? She's beautiful. Okay. That's simple lang, no pretensions, sobrang down to earth. So ano nangyari? Paano kayo katagal? We just couldn't get along. Kahit alam kong love niya ako, kahit until maybe, even when we broke up na love pa rin namin yung isa't isa. Kasi after that, we tried to communicate again. Pero wala na talaga eh. Ikaw ba ready ka na to fall in love again? Ready to fall in love again. Yeah. Ready ka na? Meron ka na bang inaay na ligawan? Wala pa. Just looking. Sige. Hindi bang naman mga type hinahanap mo? pala yun. Hindi. Sorry. You just... Ano pang gusto mong ma-achieve? Ano pang gusto mong mangyari sa buhay mo? For now, I think it's sa showbiz lang. I hope, kasi sinusuportaan nila ako sa PBB and I hope people would still support me and they would like seeing me when I do acting or whatever showbiz may bring. Kasi right now, parang wala pa talaga eh. I haven't proven anything other than being in PBB. Meron bang isang laban na dumating sa buhay mo na hindi mo kayang panindigan? Or lahat? Talagang nanindigan ka kasi parang gusto mo mag-stick dun sa belief mo? I think it's more of the belief talaga. Kasi even if it comes to money, mga ganyang bagay, my dad used to tell me, and this is yung quote na ginamit ko when I was thinking over yung sa task ko sa bahay ni Kuya. For what is a man who gains the world but loses his soul in the process? Diba? Ganda naman mo. Okay, thank you so much. Later, thank you for the time and for this interview. Thank you so much. Alam niyo ba, nung in-interview ko si Slater, ang sabi niya, diba ang parang isa sa mga title niya, Trending King. In fairness, simula pa nung kaninang tanghali, trend na siya ng bonggang-bongga. So talagang... Up to now. Hanggang sa ngayon, I so love it! Ang galing! Taray, no? Ang taray niya! Pero paano nyo babasahin yung sinabi ng mami niya na nasa iyo ng lahat? Bakit sasali ka pa ng PBB? Siguro parang as a mom, baka naman talagang pinoprotect pa siya, shelter siya sa mga gulo. Siguro ang notion ng ibang mga tao pagdating ng pag pumasok yung mga anak nila sa showbiz, maraming intriga. Parang nagtatrabaho na naman siya. So ano pa bang hinahanap siguro niya? Para sa akin, siguro para masubukan niya lahat ng klase ng buhay. At gusto niya ma-experience. And doon nag-grow ang tao eh. Feeling ko, niya. tinanong din ng mami niya yon. Kasi ang tanong ng mami niya, bakit ka pa sasali dyan? When you have everything already. Yeah. Siguro, para sa mami niya, what else do you need to prove? But first later, joining PBB will prove himself different. Kasi ang sabi rin niya, parang... On his own. Oo, parang dumating na daw siya sa point ng buhay niya na parang nag-enjoy naman siya, na-appreciate naman niya, thankful naman siya dun sa trabaho, dun sa buhay niya. Pero parang, I wanna do something more or something else. May kasabihan tayo din eh. Kamukha nung kinote niya kanina. Napakaganda yan. Nabi kinote niya kanina. Hindi ko memorize eh. Ano ba yung quote niya? Napakaganda. Hindi ko memorize, pero ang ganda Something ng like that. message. Pero
Kailangan Ako ko yung ba sinasabi i-memorize yan eh. yan? Charot. Hindi naman Yung yun. sinasabi na, although all of us have our own principle, we also have our own weaknesses. Eh. Oo. May kahinaan din tao. Doon tayo hanap, doon tayo i-hunt yan. Yung kahinaan natin. Pero natuwa ako sa kanya na sinabi nga niya sa PBB House, may task siya na ayaw niya gawin. Oo. Alam mo, natuwa ako doon kasi bihira ang tumatanggi. You know, when Diba? you're forced to do something na alam mong ikabubuti mo or para ikagaganda ng buhay mo, para tanggihan mo na gawin yon. At saka, maraming mainis sa'yo. Maraming sasabi, Hindi nga "Bakit doon siya naman ito?" makatulog gabi-gabi dahil sa kakaisip doon sa task na yon. Pero nakarelate ka pa, Janice, dun sa paninindigan ni Slater? Oo naman. Kasi hindi naman porke gusto ng ibang tao o porke magiging sikat ka doon sa gagawin mo or personal gain mo yon, you don't have to do it kung ayaw. Pero ako isang tanong. Mas matutuwa sa'yo ang tao that you can stand up for yourself rather than just go with the flow. Ako, Janice, may isang tanong ako sa'yo tungkol sa paninindigan mo. Seryoso lang. Kung Seryoso yan, dalawa na lang kayong tao sa buong mundo Naku, ayun na naman. natitira, si Jan at saka ikaw, kakausapin mo siya. Naka-iPad ako. Hindi, no. Si John Lloyd Cruz. John Lloyd Cruz. Oo naman, John Lloyd. Oo naman. Pwede ba sumali doon? John? Hindi mo naman sinabi kung sino eh. Ano yan? Pag John, Estrada na? Di ba pwedeng Rats muna o Ewan ko. John Lloyd Cruz? Ewan Baka ko, may John fine. Lennon pa yan. Oo. Ano ba ba? Sino ba pagkatapos ko? Ay, Hindi, sige, pero oo. hindi, di ba? Pareho ba ang meaning ng prinsipyo at paninindigan? Parang, Prinsipyo. good question, ha? Ano nga ba? Prinsipyo. o Prinsipyo siguro paninindigan? yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Paninindigan is the actual... Siguro, Yung ang action prinsipyo mismo. siguro in general, ang paninindigan yung specific kung ano. O, yan, Parang- malalim yan, ano. Ako natatandaan ko, no? Meron ako na i-tweet na si Ann Curtis, syempre in-scoop ko. Sabi ko, the truth is, may gagawing Hollywood movie si Ann Curtis. Kaya siya mawawala ng 1 month sa Showtime. Tapos sumagot si Ann Curtis. Sabi niya, mali po kayo. Sinagot ko si Ann Curtis. Sabi ko, sige, let's just wait and see. Pag mali ako, magsasorry ako. Paano kung tama ako? Hindi na siya nag-sorry. Tama ako. Ayun, yun ang paninindigan. Ngayon naman, ang kilala Pero ng okay lahat, lang yun, hindi ano? mag-sorry si Ana. Basta kami ay natutuwa dahil magkakaroon ka ng Hollywood movie at yan ay pride ng mga Pinoy. Correct. Okay. Yan. Ito na ang Pero kilala tama ng... ako. Tama ka. Tama ka. Fine, tama ka. Ang kilala ng lahat bilang si Papa Chen. Ang Chinese na si Richard Yap, ang laban at paninindigan niya para sa kanyang asawang Pinay sa pagbabalik ng Showbiz Inside Report.